Speaking of Roque, linisan ng tubo, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi mo, Mark? Nalinis tubo si Roque. Eh kasi ho, kapag yan napasok sa oblo, mga kababayan, si Roque, yung mga preso ho ang naglilinis nung selda, no? At isa po sa nililinis nila yung kubeta, mga kababayan. Yung kubeta ho at meron pong mga tubo na mga kinakalawang doon, o may mga lababo doon, o di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, mahilig sa tubo. Oh, eto si Talagang pag oh, may sinasabi si Roque. Pasensya na po at na-post ko na naman na nakabuka yung bibig ni Roque, mga kababayan. Pag eto ho si Roque, mga boss chief amo sir, ay naoblo, paglilinisin din po ng tubo yan sa loob. Paglilinisin din po ng mga kasilyas yan sa loob, mga kababayan. Yun po ang ibig ko sabihin sa linis tubo. No? May mga tubo po doon na kinakalawang na. O ano ba sinasabi kasi ni Roque? Paliwanag mo nga, boss. nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Nagpe-fake news si Roque. Di ba ho, nasabi ko sa inyo mga kababayan, uunahan ko na itong mga to. Nung isang araw, nag-vlog tayo tungkol po sa 20 pesos na bigas na pansamantalang inihinto po upang hindi na mapolitika, mga bossing. No? Ang COMELEC sabi, ihinto muna, pagkatapos na lang ng eleksyon, ituloy ulit. Ngayon, si Roque, si Inday Sara Duterte, ang gusto nilang ipapaniwala sa sambayan ng Pilipino na hindi nagtagumpay yung 20 pesos na bigas, kaya ho inihinto. Hindi ho po totoo yun, mga kababayan. Ang katotohanan po, ihininto pansamantala, no? Dahil nga nilagyan ng mali siya ni Inday Sara Duterte na ating vice-presidente. Na sana ho, yung 20 pesos na bigas na yon ay para po doon sa kanilang mga supporter, mga DDS. Tayo. Ikaw, Mark Ramos, hindi ka ba makikinabang dun? Hindi ho, no? Oh, yung mga kakamping, makikinabang ba doon? Tingin ko hindi ho, mga kababayan. Bakit? Gusto niya mga yan, denorado. Gusto niya mga jasmine rice. O baka mga Japanese rice pa nga yung binibili niyan eh. O, mga sumusuporta sa gobyerno, hinahanap ba yung 20 pesos na bigas? Hindi ho. Mga DDS lang ho ang tanging naghahanap niyan. Eh kaya lang, hindi sila mahal ni Inday Sara Duterte. Na sana, maiibsan yung kanilang kagutuman dahil nga po inilabas ng gobyerno yung 20 pesos na bigas, eh, nilagyan ng mali siya. Na, tignan nyo, eleksyon kaya nilalabas yan. Ipambibili ng boto. O ayan. Tayo po ba yung naapektuhan? Hindi. Yung mga DDS kagaya ni Roque ngayon, mga kababayan, tignan nyo ano ginagawa. Pine-fake news para sirain po ang gobyerno. Uulitin ko po, kaya po hininto pansamantala, no? Kasi ang sinasabi ni Roque is nag-umpisa kailan? A1, tapos A2, wala na. A1, inumpisahan, hininto dahil nilagyan ng issue, nilagyan ng mali siya ng vice-presidente. So, sino may kasalanan kaya hininto? Si Inday Sara Duterte. Sino naapektuhan? Mga DDS. Di po ba? Sabi ni Feli Kakal, talaga ba, Mark? Ewan. Iba yung interpretasyon ng iba. Roque, nag-complain si Sara na yung 20 per kilo na bigas ay pampolitiko. Kaya hininto muna. Tapos ibebenta after election. Hindi po. Ang sinabi po ng COMELEC, no, hinto muna at ituloy na lang pagkatapos ng eleksyon para walang politika. Pero pinapamukha nila, failed. Hindi nagtagumpay yung 20 pesos na bigas. O Roque, buka mo yung bibig mo. Magsalita ka dyan. Ayan, nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema di ba? Yun yung pamukha nila. Tapos sasabihin, ang problema kasi hindi naman totoo na 20 pesos, etc., etc., yung bigas na ganyan.
Hindi naman daw talaga kaya, mga kababayan. Ganyan yung sasabihin ni Roque. Ano po, o tuloy ko ha. Kasi talagang pagsinungaling ang presidente at hindi talaga babigyan ng katuparan ng pangako kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Ako ho, naniniwala ako mga kababayan. Yung sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos o sinasabi po, no, kung sino man yung nagsabi na hanggang na etong 20 pesos na bigas na to ay hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay okay. Naniniwala ho ako doon. Ngayon, ulitin ko, kaya ihininto dahil ho, mga kababayan, binigyan ng mali siya ni Inday Sara Duterte. Ang paggogobyerno, mga boss chief amo sir, pag nandyan na ang solusyon mo para sa mamamayang Pilipino, ora-orada, ibibigay mo na para maibsan mo na yung paghihirap ng kapwa Pilipino mo. Ano? Yan din po yung sinabi ng tumatakbo ng senador na si Abby Binay, mga kababayan. Kung maibibigay mo na yung solusyon, bakit mo pa patatagalin? Siguro mga gawain ho nila yun. No, kaya kapag yung may nakita sila sa ibang mga naggogobyerno, iniisip nila ganun din ang ginagawa, kagaya nung ginagawa nila. Di ba? O tuloy mo nga, Roque. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako'y umakyat sa kanyang entablado, no? Sabi niya, tatanggalin natin yung mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng Ano ginawa ng Pangulo, mga kababayan? Di ba merong hakbang na ginawa ang Pangulo? Nagkaroon po ng mga maliliit na mga pagproprosesohan ng mga bigas na yon. Upang sa ganon, ay mas mabawasan na po yung gastos ng mga magsasaka. Nakikita naman ho natin mga kababayan, di ba? Ngayon, inireklamo din ng mga ito na dahil daw po yung hindi naman totoong 20 pesos na bigas lang yan. Hindi naman talagang 20 pesos lang ang presyo niya yan eh. Nag-abono ang gobyerno ng Pilipinas ng 13 pesos. Lugi daw ho, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas doon sa 13 pesos na inabono. Mga bossing, kanino po napunta yung 13 pesos na inabono ng gobyerno ng Pilipinas? Di ba sa kapwa Pilipino din ho natin, mga kababayan? Hindi naman po nagpalugi ang gobyerno ng Pilipinas. No? Hindi po nagpalugi ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, sa ibang nasyon o sa ibang bansa. Oh. Ngayon, pansamantala, sige, magpalugi tayo. Sige, abunuhan natin yung 13 pesos na bigas hanggat sa maging makatuparan na, no? At yung mga pagpoprosesohan ng mga bigas na yon ay dumami ng dumami at bumaba ng bumaba ang gastos ng magsasaka hanggang sa maging 20 pesos na lang talaga. At malaki ang tubo at meron silang tubo sa 20 pesos na bigas. Sa bilyar mo isisi, baliw na bakla ka. Sabi ni Elisa Bueno. Ano ang gusto mo? Ibalik natin yung pogo? O, tinatanong ka, Roque. bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45 at gobyerno magbabayad ng 20. O ano masama kung bayaran ng gobyerno yung 25 pesos para sa mamamayan ng Pilipinas? Ano naging masama doon? Mga kababayan, hindi ko nakikitang masama ho yun. Wala ho akong nakikitang mali doon, mga bossing. Pinagmumukha lang mali nitong mga PDP, mga kababayan. Dahil para para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Bing Remetilla, yung bigas na yan, obvious naman, di na need pa-explain. Yan, botohan ngayon, simple lang. Ano na, hindi siya pang long term. Marunong pa kayo sa gobyerno. Di ba? Porkit botohan, mga kababayan, ay pambili na ng boto ng tao. Ganito, simple ha. Di ba mga patay gutom kayo sa 20 pesos na bigas, mga DDS? Kayo ang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Paulit-ulit nyong hinahanap yung 20 pesos na bigas. Ngayon, ako,
Meron na akong solusyon. O sige, total nagbabayad naman ng tax at merong pondo. Kukunin ko na lang doon sa pondo, no? Para itong mga DDS na to hindi magutom. Di ba? Para itong mga DDS na to ay makakain na ng maayos. Ay hindi, wait lang, hayaan mo muna sila. May solusyon na ako. Next time na lang, pagtapos na lang ng eleksyon. Bahala kayong magutom dyan, no? Pagtapos na lang to ng eleksyon. Baka ganun kasi yung mga DDS. Baka ganun yung mga politiko nila. Okay sa mga DDS yung ganun. No? Hindi, oy, gutom na tong mga to eh. Kailangan 20 pesos na bigas ilabas na eh. Hindi, hayaan mo sila. No, saka na. Pagtapos na lang ng eleksyon. Hindi ganun ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Pag nandiyan na ang solusyon, ilatag na doon sa mga nangangailangan. Which is, yung mga paulit-ulit ho na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Kakamping ba yun? Hindi ko nakitaan ang kakamping na naghanap ng 20 pesos. Supporter ba ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Hindi ko nakitaan na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Bagkos, puro DDS lang po ang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Feeling ko nga ho, yan na lang mga yan ang mga ano eh, ang natitirang mahihirap sa Pilipinas eh. Di ba? Baka mga namayat na ho yan, baka mga payatot na ho yan, mga kababayan.